Security of tenure o katiyakan sa termino ng isang empleyado, ano ba ang nakapaloob dito at kailan maaaring ma-invoke ang security of tenure? Malalaman natin yan kay Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Dexter ay isang government employee na na-appoint bilang Director 2 sa isang ahensya ng gobyerno noong 2008. Ang nature ng kanyang appointment ay coterminous. Bago matapos ang taong 2010, nakatanggap si Dexter ng memo mula sa puno ng kanilang ahensya na nagsasabing napuna daw ng pamunuan na tapos na pala ang kanyang termino. Ipinaalam din sa kanya na siya ay papalitan sa posisyon ni Jasmine bilang Director 2. Itinatanong ni Dexter kung paano naman daw ang security of tenure niya. Hindi daw ba ito labag sa kanyang karapatan? Tama daw ba na siyang palitan gayong ipinalit sa kanya ay kapareho din niya na walang seso eligibility? Sa isang kaparehong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court, ang pagpalit ng isang opisyal na may coterminous na posisyon ng bagong pamunuan ng ahensya ay katanggap-tanggap. Ang mga posisyong coterminous po kasi ay temporary in nature. Ang pagpalit po kay Dexter ay hindi pagtanggal kundi expiry lamang ng kanyang termino. Hindi na po kinakailangan ng hearing o prior notice upang ipatupad ang kautusan na palitan siya sa kanyang pwesto. Sa pagtanggap ng isang coterminous na posisyon, dapat ay tanggap na niya na maaari na siyang palitan kahit anong oras dahil ang posisyong ito ay mananatili lamang sa isang tao at the pleasure of the appointing authority. At kahit na ang ipinalit kay Dexter ay hindi rin seso eligible, may karapatan pa rin ang pamunuan o appointing authority na palitan siya dahil ang posisyong ito ay position of trust and confidence. Kung kayo po ay may mga katanungang legal, wag po kayo mag-atubiling magpadala sa amin na email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.